araw po sa bawat isa. Sige po. Tayo ay makapagsimula na sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat sa biyayang buhay, Panginoon, na muli mo pong itiniwala sa bawat isa. Lord, sa paglapit po namin, Panginoon, naghahanda po kami, Lord, at itinataas sa iyo, Lord, ang aming pong mga sarili, ang aming pong mga puso, Panginoon, tunay o Diyos, na ikaw lamang ang maitaas, maluwalhati, Lord, sa araw na ito, aming Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. I-prepare niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa pagsamba, Panginoon, at pag-awit po sa iyo. Lord, sa iyo namin tinitiwala ang mga magdadaang oras at tunay, Lord, na ang pagkilos mo ay patuloy na, Lord, kumilos sa bulwagang ito, aming Diyos. Salamat, aming Ama, sa iyo po ang kapurihan kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating pong pag-awit sa ating nag-iisang Diyos. Hey! Naniniwala ba tayo that Christ is risen? Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Come on, church. Oh, 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 hallelujah. 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 Grave, where are you now? You've been overpowered. That where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here. Victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh,
risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. God is risen. He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, he's risen. King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Yes, Lord. God is risen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things.
deeds in our lives, Lord Jesus. We praise you. We glorify you, O God. Hallelujah. Patuloy ka po naming aawitan, Panginoon, bibigyan ng pinakamataas na papuri aming Diyos. Lord, we thank you, O God. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You give life. You are love. You give life to the darkness. You give hope. You give hope. You restore. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to only Lord. We pour out our praise to only Lord. Everybody sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Come on, church. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Your voice. Shout to the Lord. Hey. You are great. Oh, yeah.
We pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. We pour out our praise, we pour out our praise. We pour out our praise to only, only Lord. That once was crowned with thorns, He's crowned with glory now. The Savior real to wash our feet. Now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise
watch in vain, was barren for 3 days. His body there will not remain. Our God has walked away. Our God has walked Your name is victory. All praise
pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sa umagang ito, i-bless naman po natin ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great. You've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh, Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh, God, you have done great things. God, you do great things. God, you do great things. Yes, Lord. Salamat sa Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Yan. Hallelujah. Tunay na nakaka-bless na magpuri sa ating Panginoon. Sige po, sa mga oras pong ito, tinatawagan na po natin ang ating pong tagapagsalita. Walang iba kundi ang ating pong minamahal na pastorad. Amen. Salamat, minamahal na kapatid. Yun. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Parang hindi victorious yung parang hindi nabuhay mula sa mga patay si Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon at victorious po ang ating Panginoon sa libingan. Amen? Okay po, tayo po ay patuloy po tayong inaalala natin. Nandun pa rin po tayo sa Holy Week. Ano po? Kasi ang ating tema po sa month na ito ay yung The Suffering of Christ.
Kaya lang nung last Sunday po, ay nasa resurrection tayo. Nauna na ang resurrection kasi Easter Sunday nung first Sunday kasi po 'yan. No? Kaya nauna ang resurrection before ang suffering. Ano? At kayo po, gaano po tayo ang ating pong topic po sa umagang ito? Yun. The suffering of Jesus Christ. Yan. The suffering of Christ. At ang subtitle po niya ay The Physical Suffering of the Lord Jesus Christ. Yan po ang ating pag-uusapan po, ang ating didiscuss sa umagang ito. Inanyahan po ang lahat na tumayo saglit, para po sa pagbasa ng ating text sa umagang ito. Matatagpuan po ito sa Isaiah chapter 53 verses 4 hanggang 6. Sabay-sabay po nating basahin ang Isaiah chapter 53 verse 4 hanggang 6. Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita, at saglit po tayo na manalangin. Dakilang Ama Diyos na pagmahal sa ngalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Iyong pagpalain ang mga nalalabing oras ng gawain sa umagang ito. Panginoon, Banal na Espiritu, inahayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Patuloy kang kumilos at mangusap ka sa puso ng bawat isa sa amin sa umagang ito. At Panginoon, patuloy po namin tinitiwala sa iyo ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, at ang gawain ito, Ama. Ikaw po ang mangusap at buksan mo ang aming mga pangunawa, buksan mo po ang aming puso sa iyong mga salita, sa nais mong ipahatid sa amin sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy ng iyong pangalan ang patuloy na mataas at maluwalhati, O Diyos. And let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in Thy sight, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayo at marami pong salamat. Okay? Marami po tayong mga bisita ngayon. Po. Meron tayong mga matagal na nating hindi nakakasama. Si Ate Bingbing. Yan. Galing pa po galing sa Kabuyaw. Laguna pa po yan. At meron po tayong mga bagong kaibigan. No? Nandito sa umaga. Sa umaga pong ito, no? Napadalaw sila sa atin at hopefully sana hindi nila makalimutan ng gawain natin sa umagang ito. Okay po, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi po dun sa ating binasa sa Tagalog, sa Isaiah chapter 53 verse 4 hanggang 6, tunay ngang inlis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inaakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Sa verse 7 po, unang bahagi po ng verse 7, sabi, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Ito po actually po, ito pong binasa nating verse po ito ay sa Old Testament po. No? Ito po ay nangyari, nasulat po ito more than 700 years before si Christ dumating dito sa magkatawang tao, si Kristo. Sinabi nito. Kaya po itong verse pong ito, itong chapter pong ito sa Isaiah chapter 53, ito po yung tinatawag na the suffering servant. Yun po ang dito sa Isaiah chapter 53. Yung naghihirap na alipin.
Yan, parang inaano po dito si Christ as being a suffering servant. At dito po, sinabi po rito sa ating text, no, na siya nag-alis ng ating mga kahinaan. At sabi doon, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit nakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. No, ito po pinatutungkol po sa ating Panginoong Hesus. No? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. No? Kaya siya nagdusa, no? Sinasabi po dito, na kaya nagdusa ang ating Panginoong Hesus ay hindi dahil sa Kanyang gawa, no? Kundi dahil sa ating mga ginawa, sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, sabi doon siya nabugbog dahil sa ating kasamaan, tayo gumaling din sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat, tulad ng mga tupang naliligaw. Nung hindi po natin tinatanggap pa ang Panginoong Hesus, no, hindi pa tayo na born again, tayo po ay tinatawag mga tupang ligaw. No? Tayo po ay nagkakanya-kanya ng ating mga pinupuntahan, kanya-kanya tayo ng mga pasya patungkol po sa ating buhay. Pero nung kay Kristo na po tayo, ang tanging hangarin natin ngayon ay mabigyan lugod at mabigyan papurit kaluwalhatian ang ating Panginoon. Nagbago na. No? Kasi, tinanggap na nga natin ang ating Panginoon Nagbago na rin ang ating pananaw sa mundo. Dati, ang ating pananaw ay nakafocus dito sa kamunduhan. No? Pansariling kasiyahan, pansariling kaligayahan ang lagi nating iniisip. Pero ngayon, no, inuuna na natin ang ating Panginoon. Kaya ka nga nandirito ngayon, di ba? Dahil inuuna natin na maluwalhati, mabigyan natin lugod ang ating Panginoon. At meron nga pong paalis mamaya No, siguro madali ko po ito kasi baka ma-late yung isa po sa flight. No? Meron po tayong isang kapatid na pabalik na muli doon sa ibang bansa. No? Yun pa man, po, inuuna pa rin. No? Kasi gusto natin bigyan lugod ang ating Panginoon. Ang pagdurusa po ng Panginoong Hesukristo ang sentro ng Kristiyanong pananampalataya. Ito po at ang matinding pisikal, emosyonal at spiritual na paghirap nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus. Ito po yung pinakasentro, no, ng Kristiyanong pananampalataya. Yung paghihirap ng Panginoon, ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan. No, ang pagdurusa po ng Panginoon, sabi po doon, ay merong sa tatlong bahagi. Ito po yung matinding pisikal, no? Una, pisikal, pangalawa, emosyonal, at pangatlo, yung spiritual na paghihirap, no? Pagdurusang dinanas ng ating Panginoon. Ang mga pagdurusang ito, no? Nagdusa po ang ating Panginoon. No? Tatlong bagay. No? Nagdusa siya pisikal, nagdusa siya emosyonal, nagdusa siya spiritual. No? Tinis niya ang pagkakupit, koronang tinik at malupit na panunuya. Higit pa sa pisikal na pagpapahirap, hinarap niya ang pagkakanulo sa kanya. No? Of course, ni Judas, no? Pinagkanulo siya. Pag-abandona, no? Sabi na ni Pedro, Panginoon, kasi sinabi ng Panginoon, iiwan ko kayo, ako ay sabi ni Pedro, naku Panginoon, hindi ko kayo iwan. Magdadaan sa ibabaw ng aking bangkay. No? Hindi ko kayo iiwan. Sabi ng mga iba pang mga alagad, kami rin, no? Mamamatay kami pero hindi namin kayo iiwan. Pero no, inabando na siya, 'di ba? Nung hinuli na siya, unang-una yata tumakbo si Pedro. 'Di ba? Nagtakbuhan sila lahat. Ang nagsabi na ako'y mahandang mamatay para sa iyo, Panginoon, hindi kita iiwan. Pero nang siya'y dinakip na, lahat sila nawala. Inabando na siya, no? At spiritual na paghihirap ng pagpapasan ng mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang pagdurusan ng Panginoong Hesus ay kinikilala bilang pinakatampok na pagpapakita ng pag-ibig upang makamit ang kaligtasan para sa sangkatauhan. Ito ay nakita bilang isang walang sala ang pumalit sa mga nagkasala upang magbigay
ng pagtubos at pakipagkasundo sa Diyos. No? Ito pong ginawa ng Panginoon, yung mga pagdurusa, no? Ito daw po ang pinakatampok, no? Na pagpapakita ng pag-ibig upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nandiyan pa po ba kayo? Pero sa marami, no? Para po sa marami. At sana po hindi po tayo kabilang dito. No? Naging pamilyar na ang kwento ng pagpapako ng Panginoong Hesus sa krus. No? Naging normal na lang. Taon-taon na lang natin sineselebrate itong Holy Week, Holy Friday, and Easter. No? Lagi natin itong ginagawa taon-taon. At ito'y naging normal na lang, naging pamilyar na lang sa atin. No? Kaya nga po, kaya nga madaling makaligtaan ang katotohanan ng tunay niyang tinis sa krus nang siya ay namatay bilang kahalili natin para sa ating mga kasalanan. No? Kami po ay nagpunta doon sa probinsya, no? Kasama ko si Joleb. At pagdating namin doon, kasi itong Holy Week, di ba? Ito raw po ang panahon para tayo ay makapagnilay-nilay. No? Para tayo makapag-isip-isip ng ating mga sarili, no? At maiayos natin ang ating relasyon sa Diyos. No? Sa panahong ito, naroon tayo na inaalala natin yung mga paghihirap ng Panginoon, yung pagkapantay niya, pagkakapako niya sa krus. No? Pagdating po namin doon, no? Webes ng gabi, no? Gusto namin magnilay-nilay. Ewan ko si Joleb kung gusto niya magninilay-nilay siya doon. No? Kaya lang, pagdating namin doon, no? merong banda, no? Merong, di ba? At pagkatapos, ang saya, talaga sigawan, di ba? Sabi ko, nung lumapit ako doon sa isa sa mga may-ari ng resort, sabi ko, kasi Huwebes ng gabi yun eh. Bukas anong gagawin? Siguro, aarkila kayo ng pasyon. No? Ang inaano ko doon, kasi Biyernes Santo to eh. Di ba? Na kailangan, sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon, at least, kailangan muna tayo huminto sa lahat ng ating mga ginagawa. Doon sa araw mismo ng pagkakapako ng Panginoon, ay maalala natin na merong isang nagbigay ng buhay, no? Nagpakahirap para sa ating kasalanan, para tayo magkaroon ng katusubusan. No? Pero, no, pagdating ng Biyernes, mas malala, no? Mas matindi ang iyawan, no? Merong mga ibinabato pa sa taas ng no? Talagang ibinabato. No? Ano po ibig ko sabihin dito? No? Nagiging pamilyar na sa atin. No? Na ang mga bagay na ito, no, itong ginawa ng ating Panginoon, na minsan, hindi na natin binibigyan ng pagpapahalaga. No? Mas inuuna natin na siguro kumita, nagkakaano sa mga kasayahan para maka-attract. No? But actually, dapat hindi ganun. Kasi nga, business naman yon. No? Palagi ko naman, hindi naman, darating naman ng mga kwento. Kasi talagang pagka ganun mga panahon, ay nagpupuntahan sa mga beaches. No? Maraming mga local tourists na nagpupunta sa mga beaches. No? So hindi na kailangan na magkaroon pa na maingay, na masayang magarbo, na talagang yung okasyon, no? Kaya nga nandoon yung mga taong yun, na dapat ay nagninilay-nilay, ay naroon, no? Nakalimutan na. Yung araw na yun, kung ano ang nangyari ng araw na yun, no? May posibilidad nating maliitin ang kanyang pinagdaanan noong mga oras bago ang pagpapako sa krus. At sa loob ng 6 na oras na siya ay nakabitin sa krus bilang kahalili natin. Tandaan natin substitutionary, no, ang pagkamatay ng Panginoon. Dapat tayo naroon, pinaparusahan, tayo ang namatay doon sa krus, pero ang Panginoon
in our place. No? Kahalilin natin na dapat tayo naroon. Ang Panginoon dapat nanonood lang sa atin. Di ba? Ngayon tayo nanonood, no? At siya naroon sa krus. Nakapako. Ang panalangin po sa umagang ito, mga kapatid, ay maunawaan natin maunawaan ng bawat isa ang kahulugan kung anong ibig sabihin para kay Jesus na tikman ang kamatayan para sa lahat. Ibig sabihin, yung pagdurusa, na matikman ng Panginoon ang pagdurusa, no, para sa atin. No, pagdurusa na dapat tayo ang dumaranas, pero siya ang kumuha para tayo ay din dumaranas ng ganun mga pagdurusa. Ngayong umaga po, tatalakayin natin, mga kapatid, tulad po na sinabi ko kanina, no, yung sa ating subtitle, yung physical suffering ng Panginoong Jesucristo. No? The physical suffering of the Lord Jesus. Una po, nangyari po ang pagdurusang ito doon sa Garden of Gethsemane. Doon po sa Garden of Gethsemane. Kung matatanda po natin sa Matthew chapter 26, no? Malapit na po ang araw po yun, kung sa kinagabihan po nun, ay huhulihin na ang Panginoon eh. Pero bago po mangyari yon, nagkaroon po muna ng tinatawag na institute po, na itatag yung Last Supper. No? So after ng Last Supper, lumabas sila, nagpunta sila doon sa Bundok Libo. At doon sa Bundok Libo, doon sinabi ng Panginoon sa mga alagad ng Panginoon na iiwanan niya ang kanyang mga alagad. Yun nga, sinabi ko po sa inyo, sabi doon ng mga alagad na hindi niya iiwan. Pero sinabi ng Panginoon kay Pedro, 3 beses mo akong ikakaila, no? Itatatwa. No? Sinabi ng Panginoon kay Pedro. At pagkatapos noon, nagpunta naman sila sa Garden of Gethsemane. Ang Garden of Gethsemane, nasa paanan ng bundok ng Olibo. No? At sa Matthew chapter 36-38, ang sabi po ay ganito. Then Jesus went with his disciple to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. No? Nung nasa garden na sila ng Gethsemane, no? Iniwan niyo yung mga alagad, pero sinama niya dito si Pedro at yung 2 anak ng kulog, no? Si John and James. Sinama niya. At doon, iniwan na lumayo siya sa 3, and then siya inanalangin. At ito ang sabi ng Panginoon sa 2, my soul, no? My soul is overwhelmed. Ang aking kaluluwa ay puspos ng pagdurusa, no? Ng kalungkutan na para bang ako'y mamamatay. No? Ganon katindi ang nararamdaman ng ating Panginoon ng panahon na yon, ng oras na yon. No? Ang pagdurusang kanyang dinaranas para bagang siyang mamamatay na. No? Nakaramdam ba ng ganon? Palagay ko, maramihan sa atin, lalo na mga kabataan natin, hindi na nararamdaman itong mga paghihirap, pagdurusa eh, di ba? Kasi tayo ng mga magulang, gusto naman kasi natin, ewan ko ba, gustong-gusto natin ibigay lahat ng sa ating mga anak eh. Ayaw nga, minsan nga, no? Ayaw na natin paghugasin ng pinagkainan eh. No? O ayaw talaga nila maghugas kaya? No? Ayaw. Talaga ayaw maghugas. Kaya tayo na lang talaga naghugas. No? Pero sabi ng Panginoon, ganun nakatindi yung kanyang pagdurusa. Sobrang lungkot. No? Sabi doon, puspos ng lungkot to the point of death, na para bagan siya'y mamamatay na, ang sabi ng ating Panginoon. Ganun ang kanyang nararamdaman. No? Ganun ang kanyang nararamdaman. Kaya nga, no? Ang sabi doon po, 3 beses po, no? 3
3 beses nanalangin ang ating Panginoon. Sa Matthew chapter 26, no, 3 times na nanalangin ang Panginoon ng iisang panalangin. Sa verse 39, sabi, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will." No? Ito ang panalangin lagi na 3 beses niya yung pinanalangin to. No? Panginoon, sa ama ko, sabi niya, kung maaari lamang, huwag ko nang danasin ang aking daranasin. No, ang aking pagdaraanan. Sana naman kung maaari, huwag ko nang danasin. Pero, ang sabi ng Panginoon, sa pagmamahal niya sa atin, kung hindi rin, ba't hindi ang kalooban ko? Bakit ito nasabi ng Panginoon? Willing siya na mamatay para sa atin. Pero sabi niya, kung maaari, kasi nararamdaman niya, alam niya, nakikita niya, yung hirap na kanyang daranasin bago natanggap yung kaligtasan, no? Yung pagtubos sa ating mga kasalanan. Nararamdaman niya noon pa lamang, doon sa Garden of Gethsemane, nararamdaman na ng Panginoon yung tindi ng hirap, yung sakit. Kaya ganun na lamang ang panalangin ng Panginoon. Pang-Ama, sabi niya, kung maaari, wag kong daanan, daanan tong paghihirap na to. Pero ganun pa rin, Ama, hindi ang kalooban ko. Ang kalooban mo ang siyang maganap. Ang sabi po doon sa verse 42, he went away again and second time, and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." No? Panginoon, Ama ko, kung hindi talaga, pwedeng di ko ito lagpasan. No? Kasabi ng ating Panginoon, sige, no, ang kalooban mo, nawa ang maganap, hindi ang sarili ko. Sa verse 44, and he left them and went away again and prayed the same. No? And prayed the 3rd time saying the same words. Ganun pa rin ang kanyang panalangin. Ama ko, no, kung maaari, huwag ko nang danasin itong aking mararanasan. No? Dahil alam niya, ramdam na niya, no, kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Pero ang sabi pa rin ng Panginoon, not my will, but thy will be done. Alam nyo, marami po mga bagay sa atin. No? Tayong mga tao. Minsan kahit alam natin na hindi na ito makabubuto sa atin. Pero gusto ko eh. No? Puro yung ating sarili. Ang gusto ko ang dapat mangyari. Kahit ito'y masama na, masakit sa puso ng ating Panginoon. Kailan natin ibibigay ang ating mga sarili sa ating Panginoon? Kailan natin ilalagay ang Panginoon sa trono ng ating mga puso, tunay, no? Na ilalagay sa trono ng ating mga puso ang ating Panginoon, na siyang masusunod, hindi yung ating mga pasya, hindi yung ating sarili ang masusunod. Sa Hebrews chapter 5 verse 7, no, makita po natin kung gaano katindi ang panalangin ng ating Panginoon. Ang sabi, Hebrews chapter 5 verse 7, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. Ito po yung ano po sa Gethsemane. Ito ang kanyang kalagayan. Nananalangin siya. Ama ko, kung maaari. Ang sabi doon, offered prayers and pleadings with loud cry, no, and tears. Umiiyak ang ating Panginoon. Ama ko, hindi tayo manalangin natin. Minsan parang hiyang-hiya tayong manalangin, di ba? Hindi tayo talagang nakakanalangin. Isip na lang natin na nanalangin eh. Malimit, di ba?
Pero ito, ang Panginoon, sa pagkakataong ito, sumisigaw, Ama ko, kung maaari. Tumutulo ang luha nun, ha? Umiiyak ang Panginoon. Ama, kung maaari, wag ko nang pagdanasan to. Wag ko nang daanan. Pero sabi ng Lord, may luha sa mata, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ba? He offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. No? Ito kamatayan yung pagdadaanan ng Panginoon eh. Kaya siya umiiyak. Ama, ramdam ko na ngayon palang, ramdam ko na. Alam ko na ang mangyayari. No, nagdurusa siya physically doon sa Garden of Gethsemane. Sabi doon, in the garden, he wasn't just praying. Hindi siya basta lamang nananalangin. No? He was crying. Umiiyak siya doon. Hindi lang basta siya umiiyak. He was weeping. At hindi basta lang siya nagwi-weep. He was sweating. Talagang ang pawis sa tindi ng kanyang pananalangin. No? And he wasn't just sweating. Sabi doon, he was sweating blood. No? Ang ipinipawis niya ay dugo na sa tindi ng paghihirap ng ating Panginoon doon sa Gethsemane. And then, as the weight of what Jesus was about to experience began to settle upon him, he began to sweat like great drops of blood. No? Yung bigat ng kanyang pagdadaanan, ng kanyang mararanasan, ay lumulukob na doon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nararamdaman na niya, nalalaman niya na ang maaaring mangyari sa kanya. No? Ang pawis niya, no, sa tindi ng kanyang pananalangin, pinapawis niya na ay dugo. No? Sa Luke chapter 22 verse 44, and being in agony, no? In agony, he prayed more earnestly, and his sweat as it were great drops of blood falling down to the ground. No, sa tindi ng kanyang paghihirap, no? Sa tindi ng kanyang pagdurusa, sa oras na yon, sa kanyang pananalangin, ang pawis niya, ang kanya nang ipinapawis ay dugo. No? Luke chapter 22, verse 44. Paano po nangyari na ang Panginoon ay dugo ng kanyang pinapawis? Tandaan natin, no? Ang Panginoon, 100% God and 100% human. 100%. Kaya nga po, siya ay napagod, di ba? Nakakatulog siya. Kapag siya ay nauhaw, umiinom siya. At kapag siya ay nagutom, kumakain siya. Kasi 100% God, 100% human. Di ba? Pero in the Garden of Gethsemane, naranasan niya na pumawis ng dugo. Ang tawag po raw doon ay hematidrosis. No? A rare medical condition where extreme anguish causes capillaries to burst, mixing sweat with blood. No? Hematidrosis. Ito po ay pambihira. No? Bihirang kondisyong medikal kung saan ang matinding paghihirap ay yung capillaries natin pumuputok. Kaya yung dugo sumasama na doon sa pawis. No? Dahil sa kanyang tindi ng paghihirap at pagdadalamati. No? Pumuputok yung capillary, mahalo na ang dugo doon sa pawis. At ang interesting po dito,
No? Nangyari po ito sa Garden of Gethsemane. Tingnan po natin, ano? Ito yung nangyari sa Gethsemane. Ang tabi po doon sa Gethsemane, Gethsemane comes from the two word Hebrew, no? Hebrew word, Gethsemanim. Kasi sa Hebrew, pagka I am yung huli, ibig sabihin, plural yan. No? Kaya ang ibig po sabihin itong Gethsemanim ay oil presses. Meron po doong pinapress doon yung olive para yung oil ng olive ay kumatas. No, pigaan doon ng, dahil oil presses, siguro marami doon pigaan ng olibo. No? So itong Gethsemane comes from the two Hebrew words, no? Gethsemanim. That means oil presses. The oil was produced when olives were crushed by a stone roller. From the crushing came the life-giving oil of olive. Pero, sabi doon, in the same way, sa Gethsemane, doon naroon yung mga maraming oil presses, no? Doon ginagawa itong mga pagkuha ng olive oil. In the same way, Jesus was about to be crushed on the cross, where the life-giving blood of the Lamb of God would flow from his hand, feet, and side for our salvation, to ransom us, no, sa ating mga kasalanan, para tubusin tayo, no. Ano po yan? At doon po, sabi, after 3 times of sweating blood in prayer, as he repeated, asked God to remove the cup of unfathomable suffering he was about to drink, he also repeatedly declared to the Father, no, yet not my will, but yours be done. Guys, no, let us, experience, no, gawin natin, subukan natin, no, na isuko natin ang buhay natin at sabihin natin sa ating Panginoon, not my will, God, no, not my will, but yours be done. Marami pong magagandang bagay ang mangyayari po sa atin. Kapag ang sinunod natin ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang ating sariling kalooban. Pangalawa po, no? The Lord Jesus suffered physically sa Garden of Gethsemane. Pangalawa, nagsuffer siya dahil sa torture. No? Sa Matthew chapter 27 verse 26, ang sabi bro, pinalaya nga ni Pilato si Barrabas at pinaghapit naman si Jesus. Pagkatapos ibinigay niya sa kanila upang ipako sa krus. No? So matapos po magdusa ang Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, hinuli siya. No? Pagkatapos matapos siyang hulihin, inharap siya sa Sanhedrin, sa punong saserdote, kay Caiaphas, no? At pagkatapos, dinala siya kay Pilato. Inano siya ni Pilato. Tinanong siya, sinayasat siya. Pero walang makitang kasalanan itong si Pilato. Kaya nga sa tanong niya sa mga Hudyo, bakit gusto niyo siyang mamatay? Wala akong makitang kasalanan. No? Pero sinisigaw pa rin nila, no, na ipako sa krus, ipako sa krus. At naisip ni Pilato, sabi niya, sige, merong isang napakasamang tao dito. Ang pangalan niya ay Barrabas. Ngayon, dahil kostumbre, no, doon sa kanila, na sa panahon na yon na may pinalalaya. No? Ngayon, ang sabi ni Pilato, sige, sinong gusto niyo palayain ko, si Barrabas o si Jesus? Ang sigaw ng mga tao, no? Barrabas, palalayain si Barrabas at si Kristo ay papatayin, no? Sabi doon, kaya binigay dito po sa verse dito, dahil nga si Barrabas ang gusto niyang palayain, anong ginawa ni Pilato? Naghugas siya ng kamay, di ba? Sabi niya, wala na sa aking mga kamay ang dugo ng taong ito. Sabi ng mga tao, sabi ng mga Hudyo, sa amin nyo, sisingilin ang dugo ng taong yan. Ito ang sinabi ni Pilato. Pinalayan ni Pilato si Barrabas, pinagupit naman ni Jesus. No? Pagkatapos ibinigay niya siya sa kanila upang ipako sa krus. Punta po tayo doon, no? Suffering and torture. Siya po ay nagdusa doon sa scourging, doon sa paghapit sa kanya.
No, siya ay hinagupit. Sabi ito, the Roman scourging of Jesus was a brutal, often fatal, pre-crucifixion punishment ordered by Pontius Pilate. Whip with a flagrum, a multi-throng whip with metal or bone shards. Jesus suffered severe body-marring injuries dahil dito sa scourging na ito. No? Siya ay pinalo, hinampas, no? Hinagupit. No? Tingnan po natin ang detalye nito, ng scourging na to. No? Ano? This public whipping was intended to satisfy the crowd or serve as a preliminary punishment before his crucifixion. Ginawa ni Pilato na hagupitin nito si Kristo, no? Sa pag-akala niya na masasatisfy, no, yung mga tao at palayain na rin to. Pero ganun na lamang talaga kung mga tao ng panahon na yon, no? Pinahirapan na siya pero hindi lumambot ang puso ng mga tao nito, no? Pinapatay pa rin nila si Jesus. So tingnan po natin yung detalye. Una po, ano yung flagrum? No? Sabi doon, the scourge was a specialized sweep that would have had from 3 to 12 strands. Ito po ay isang pamalo na kalimitan, balat po ito, no? 3 strand, no? O hanggang 12. Sabi doon, metal balls were woven into the leather at the end of each strand. So nilalagyan nila ito ng, ang iba po ay parang metal, no? Metal po ay nilalagay doon at ang iba may kawit pa. No? Kaya pagka ito inampas at hinugot na gano'n, kumakawit po ito sa laman. Kaya ito pag hinugot gano'n, may daladalang mga piraso ng laman. No? Kaya nung hinampas po, ay nagupit ang Panginoon, gano'n na lang. Hindi ko na po ipinakita, hindi ko na po nagano ng clip ng The Passion of the Christ kasi alam na naman niyo po itong napanood niyo na ito ilang beses. So, ganun po ang nangyayari dito, no? Sa flagrum, ito yung panghampas. Sabi doon, at the end of each strand were pieces of broken pottery, glass, nails, bone, or twisted metal designed to grab flesh and rip. No, talagang ang dinesign nito para talaga kumapit sa laman and then pag hinila, talagang may dalang piraso. No? Ganon ang to. A severe instrument designed to tear the skin and muscles, often leaving the back with extreme laceration. Ganon po katindi itong flagrum. Ito po ay maiksi lang naman to na na panghampas, no? Kaya lang bukod doon sa dulo, meron ng kawit ito, meron pa itong mga bolang kristal o ano man na nakakapit pa rin doon. Kaya terrible po ang dinanas ng ating Panginoon. No? So ito po ang flagrum. Yan. Nakita po ninyo yung dulo at saka yung mga nakaakibat doon sa Yan po yung tinatawag na flagrum. Purpose, bakit? Scourging was the standard Roman procedure to weaken criminals before crucifixion, frequently leading to intense suffering or death before the cross. So ito po ay normal, standard, SOP sa mga Romans kapag meron silang pahihirapan. Para ito ay manghina, yung tao, o kaya alamitan daw po, minsan namamatay bago pa matapos yung crucifixion. Ito. Kaya nga po ang Panginoon, di ba, nung pinasan niya yung krus, hindi niya na maaakon Hindi niya na mabuhat Ano ang ginawa? Di ba? Si Simon Cireneo, Simon of Cyrene, pinadala sa kanya, pinapasan sa kanya yung krus. Bakit? Kasi ganito, nanghihina na sa daming dugo na nawala sa ating Panginoon. Pagkatapos sa dami ng sugat sa kanyang katawan, of course, mga bukas na bukas na sugat yun. Talagang, ang sabi nga doon, di mo na ma-realize o kung na tao pala to Ganon. And then a method, Roman soldiers stripped the victim, tied their hands to a pillar and struck them repeatedly on the back, shoulders, and legs. So, di ba, doon sa Passion of the Christ, di ba, inano ang Panginoon, itinali doon sa poste, pagkatapos yung likod niya,
inalis yung ano, yung damit niya para expose yung likod, saka siya hinampas nitong flagellum, no? Flagrum. At nakita natin yung ano, no, yung nakahindik kung paano. Actually, maaring hindi pa raw ganun yung ano no? Kung pa yun, mas mag-aampa yung doon sa Passion of the Christ. Mas matindi daw po ito kung talagang ano, sa totoo. Dahil nga, doon sa flag room ng ano, no, yung mga nakalagay doon. So, no, yun, sa likod, sa legs, ganyan. And ano ang epekto nito? This punishment left Jesus severely weakened, resulting in extreme blood loss and shock. This explains his inability. Yun, ito po sinasabi, no? Ito raw po nagsasabi na, nagpapaliwanag kung bakit hindi nakayanan ng ating Panginoon na buhatin ng krus na kung saan siya doon siya ipapako. Diba? Dahil doon sa punishment na yon, ito yung epekto. Nanghihina siya dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. And then, mockery, no? Tinutuya na siya. Following the beating, Roman soldiers placed a crown of thorns. No? Nilagyan pa siya ng ano. Kaya matindi po ang sinapit. Mga pagdurusa na natamo ng ating Panginoon. No? Dito sa torture na to. No? Diba? Pagkatapos, tinuya siya ng mga sundalo. No, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Nilagyan ng korona ng tinik. Ang sabi po doon sa nabasa kong libro, no, mga 3 inches daw po yun lamang tinik pa lang. No, tinik pa lang. Pagkatapos, no, isinuksok sa ulo at ipinokpok pa pinopokpok pa ng staff ng tungkod, no, para bumaon. Sakit. So, ang details po ng ating ano. Sabi doon, Roman soldiers, no, mga sundalo Romano raw po, ay mga eksperto pagdating sa torture at pagpatay. No? Talagang sila ay eksperto sa pagdating sa pagto-torture. Kaya nga, doon sa ano, di ba? Sa Passion, makita mo yung mga humahagupit sa Panginoon. Sa halip na marimarim sa kanilang ginagawa, tumatawa pa, di ba? Ngingiti-ngiti pa, para talagang demonyo na pinahihirapan ng ating Panginoon. Kasi ang mga Roman soldiers talagang kilala sila dito sa pagdating, mga eksperto pagdating sa pag-torture. No? Strip Jesus of his clothes, no? And likely chained him to a stone pillar. Jesus was beaten over and over and over again. Huge pieces of skin and muscles being ripped and torn away with every blow. Kasi nga, sa bawat tagpas, pagkakuha ng mga laman ang sumasama doon sa pangampas ng mga Romanong ito. Oh. Na-imagine nyo? No. The soldiers put a purple robe on him, twisted together a crown of thorns from the Jerusalem thorn bush, and beat it into his skull with a rod, which they also used to batter his face. No? And more than 700 years before Jesus crucified, the prophet Isaiah prophesied that the Son of God would be beaten so badly, he wouldn't even look human. Ito po nga po, sinabi po doon sa Isaiah chapter 52, verse 14. Ano po ang sabi doon? Just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Hindi na siya makilala. Parang hindi na tao ang kanyang mukha. Sa sobra siguro ng torture, no, na kanyang dinanas. Matinding paghihirap. Hindi na siya makilala. Parang hindi na siya tao kung makita. No? Sabi dito ni Isaiah. At ito nangyari sa ating Panginoon. And then thirdly, no, nagsuffer siya doon sa Garden of Gethsemane, nagsuffer siya sa torture, nagsuffer siya doon sa crucifixion. So crucifixion, ito po yung pagpapako sa krus, no? Ang resulta po nito ay severe physical trauma, suffocation, and agonizing death. No? Physical trauma,
Ito yung pahirap, suffocation, parang hindi makahinga, no? Parang nasasakal. And agonizing death. Bakit ganon? Bakit suffocation? Makikita natin po doon. No? So matapos po ang pagdurusa at pagkapit at hampas ng tungkol sa ulat mo, kanang pagpuputang ng korona ng tinik, pinapasan sa ating Panginoon ang krus kung saan siya ay papako. At siya ay pinalakad na patungo doon sa Golgotha kung saan doon siya ipapako. Sa kanyang kahapagabag na kalagayan, nagdusa siya sa pagkasaan ng krus papunta ng Golgotha. Sa dabi ng dugo na nawala at sa tindi na sugat na kanyang tinamo, nahirapan siyang dalhin ang mabigat na kahoy. Kaya pinapasan kay Simon of Cyrene ang krus. At doon sa lugar ng pagpapakuan, siya ay inubaran, nilagay sa krus, inuunat ang mga kamay, kumuha ng malaking bako, at ipinako ang mga kamay ng ating Panginoon. Isipin po natin, ang sakit ng bawat pukpok doon sa pako. Habang paulit-ulit na pinupukpok ang pako, no, sa kanyang pulso, ano ko na rin po ito, ayon po sa pag-aaral, no, ayon po sa pag-aaral ng mga scholar, hindi po sa kamay Hindi sa kamay. Sa pulso daw po. Paliwanag po natin ng konti. No. Bakit daw po sa kanyang pulso? No? Dahil ang bigat ng kanyang katawan, sa sandaling itinaas siya sa krus, ay mapupunit ang kanyang palad, ang kanyang kamay. No? Kung pako, dito sa itinaas na yung krus, no? Sa bigat niya, no, mapupunit ito, mawawala siya sa pagkakapako. Diba? Kaya daw po doon sa pulso. Ayaw po sa pag-aaral ng mga scholar. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, sa sandaling itinaas ang krus, ay mapupunit ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pako kung ito ilalagay sa kanyang palad, sa halip na sa kanyang pulso. Tangi ang lugar kung saan makakadikit ang dalawang buto ng pulso ang makakasuporta sa buong bigat ng isang lalaking nakasabit sa isang pako. So, may buto tayo dito, di ba? Dalawa tong kwan dito. Yung ang tawag dito, yung pinagdugtungan, no? Ay sapat daw po ito para makasuporta sa isang lalaki, no, na nakabitin sa pako. No? Pagka dito daw po, parang mapupunit. No? Sa kultura po ng mga Hudyo, no? Sa kultura ng mga Hudyo, ang mga pulso ay tinuturing na bahagi ng mga kamay. So kaya sa kultura ng mga Hudyo, kamay kasama ang pulso. So pwedeng, pagka sinabing kamay, either na sa palad o sa So pero sa pag-aaral nga po ng mga scholar, no, ay sa pulso at hindi ito sa palad. So, next po, no, patapos na ipako ang kamay, iunat ang kamay at ipako ang kanyang mga kamay, no. Kinuha naman ang paa, no, pinagpatong uli at pagkatapos ay ipinako doon, no. So, di natin yung sakit, no, yung pain, no. Maaaring tayo, parang ma-imagine natin, no, pero sa kanya, talagang naranasan ng ating Panginoon ang sakit Pagkatapos itinaas ng mga sundalo ang krus at sa dati ng hinukay na butas at doon nagsimula ang mabagal na pagdurusa ng kamatayan ng ating Panginoon. Siya ay hubad at duguan, no? At namamatay. Nakita niyo yung matindi ang sugat niya sa likod, bukas ang mga sugat, pagkatapos siya doon sa kahoy, no? Pag humihinga siya, kailangan niya na itaas ang kanyang, ang kwan po ng kasi nakaganon siya no? Paghihinga siya, kailangan niya ganon, to inhale, no? And then to exhale, babalik siyang ganon, no? Na-imagine niyo kung paano kumikis-kis yung sugat doon sa kahoy na siguro naman wala pa naman kondon, no? Talagang magaspang na kahoy yun, no? Kumikis-kis doon yung sugat, no? Nagdurugo, kaya nga po
sa tindi ng paghihirap doon sa krus ng ating Panginoon. No? Siya hubatugan, dying. No? At sabi doon, sa harap ng mga mata ng mismong mga nilikha niya upang magdagdag ng insulto sa kanyang maraming pinsala, ang mga magnanakaw na ipinako sa tabi niya ay nagsimulang kutyain siya. Gayon din ang mga pinuno ng reliyon at mga pulutong na nagtipon. Ang huminga sa krus ay hindi maliit na bagay. Kinakailangan ni Jesus na itulak ang kanyang katawan patas upang huminga at bumaba upang huminga. Kumikiskis ang kanyang sugatan at dugang likod sa mga spang nakahoy ng krus ng ilang oras. Napakatindi ng sakit na kanyang dinalanas. Kung ano po ninyo, kung na-imagine po ninyo. No? Sa pagtatapos, kasi kanina pa kayong nakatingin sa akin, kailan ka matatapos? Sa pagtatapos po, no? Mga takeaways po, dito po, no, sa mensahe natin sa umagang ito. No? Sa pagdurusa ng ating Panginoon doon sa krus, sa suffering, no? Sa pagdurusa ng ating Panginoon. No? Una po, no, access. No? Ang daan patungo sa presensya ng Diyos ay bukas na, inalis na ng hadlang na naghiwalay. Nang mamatay po ang Panginoon, di ba? It is finished, tetelestai. Di ba? Di ba? Huminga siya ng last, and then ano nangyari? Napunit sa gitna ang tela, no, doon sa templo na naghahati, no, na nagdi-divide doon sa Holy of Holies at sa Holy Place. No? Nabiyak yun from the top to the bottom. No? Talagang nabiyak yung anong yon. Nang sa Jesus namatay, ang kortina ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ito ang kortina na naghiwalay sa espesyal na lugar sa buong templo, ang kabanal-banalang lugar. No? Sa sistema ng templo, ang mataas na saserdote lamang ang pwede pumasok doon sa Holy of Holies, sa kabanal-banalang lugar. Sa isang beses sa loob ng isang taon. At kailangan may dala siya handog para sa kasalanan ng tao, ng mga Hudyo, ng panahon na yun. Okay, no? Ang nagawa ni Jesus sa krus na inilarawan sa pagpunit ng kortina ay nabukas ng malawak na daan patungo sa Diyos. Ang daan upang maranasan ang presensya ng tunay, buhay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, nabuksan na po, meron na po tayong access dun sa presence, no? Nalaya na po tayong makalalapit sa ating Panginoon. Hindi tulad noon, no? Para bagal lagi na, no? Laging meron hadlang, no? Doon sa paglapit natin sa ating Panginoon. Yun nga po, ang saserdote lamang, puno saserdote lamang, ang pwedeng pumasok doon. Pero ngayon, nung mamatay ang Panginoon, nagdusa siya at namatay doon sa krus, no, nahati na po yun. Pangalawa po, no, access po. Una pong may takeaways po natin dito, no, access. Pangalawa, ay yung pong confidence. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy of need. Malaya na raw po tayo. May confidence na tayo. No? Kumpiyansa na tayo na pwede lumapit tayo sa Panginoon doon sa presensya ng Diyos at doon tayo makatanggap ng awa ng ating Panginoon. No? We may receive mercy and find grace to help in time of need. Sa oras ng ating mga pangangailangan, pwede tayong lumapit sa Diyos na may kumpiyansa. Kasi nga, no, napagbayaran na ng Panginoon ang mga bagay na kinakailangan para tayo makalapit na sa kaya na ano rin po yung kortina, no, confidence. And then thirdly po ay yung healing. Sabi po kasi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng oras sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. No? Tayo raw po ay sa pagkamatay po sa krus ng ating Panginoon, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. No? Ibig sabihin, ay dapat po ay mamatay sa kasalanan at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. No? Hindi na sa kalooban natin sarili.
sa kalooban na ng Diyos. Ibig po sabihin, mamamatay tayo sa kasalanan, no? Dapat walang appeal sa atin ang kasalanan. May patay ba na, no? Nung pinakitaan mo nung lumapit ka, may dala kang cake, masarap na pagkain, nagtakam ba siya? Hindi, di ba? Dapat ganun din tayo na pagdating sa kasalanan. Dapat, effect dapat sa atin ang mga kasalanan. Dapat nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. No? Pinagaling tayo spiritually. No? Kaya nga po, dahil doon, pinagaling tayo sa ating mga sorrows. At darating ang panahon, no? Sa Revelation chapter 22, ang sabi doon, tayo ay mamumuhay na doon sa lugar na wala ng sakit, wala ng lumbay, no? Wala ng lahat. Kundi puro kagalakan at kasiyahan sa piling ng ating Panginoon. No? Mga kapatid, ang lahat ng ito, no, ay mapapasa atin. No? Kaya nga, ang sabi po doon, dahil natapos na ang pagdurusa ng ating Panginoong Sus, dahil ang kuntinay na punit, bukas na ngayon ng malawak, maaari tayong lumapit sa Diyos na may confidence, hindi nag-aalinlangan, hindi nagtatampo, hindi sigurado sa pagmamahal niya sa atin. Lumalapit tayo na may kumpiyansa upang tumanggap ng biyaya sa tuwing kailangan natin ngayon. No? Nabukas pa ang kurtina, nababalisa ka ba? Lumapit ka sa Panginoon. No? Kung ikay nababalisa, malaya tayong makalapit sa ating Panginoon. Kung tayo napapagod, no, umupo tayo sa paanan ng ating Panginoon. Magpahinga po tayo doon sa kanyang presensya. Diba? Kung ikaw ay nagdadalamhati, no, pumasok ka doon. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 4:16, no, makakatanggap tayo ng awa, no, at makakatanggap tayo, matatagpuan po natin ang biyaya ng ating Panginoon. Saglit po tayong tumungo at tayo manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na banal sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Ayan mo nga, O Diyos, na matuto kami, Panginoon, na laging balikan. Lagi naming muni-muniin ang mga bagay na ginawa mo para sa amin. Ika'y nagdusa para po sa amin, Panginoon, upang kami magkaroon ng kalayaan sa kasalanan, O Diyos. Upang, Panginoon, kami magkaroon ng salvation. Kaya, Ama, sa pagkakataong ito, tulungan mo kami na laging alalahanin ang iyong ginawa para sa amin sa mga oras na kami ay natutukso, sa mga oras na kami nagdadalamhati, sa mga oras na kami nalulungkot, Panginoon. Alalahanin namin na ikaw ay nagbayad na sa lahat ng ito at kami malaya na makalalapit sa iyo upang doon sa lugar ng iyong trono ng habag at awa ay makakamit kami, Panginoon, ng mga biyaya at ng awa mo, O Diyos. Salamat po, Ama, sapagkat tinawag mo kami upang iyong maging mga anak. Nagbayad ka para po sa aming mga kasalanan upang sa gayon ay maligtas kami at iyong makapiling, Panginoon, pagdating ng araw. Kaya, O Diyos, salamat po sa iyong ginawa sa amin. Bagaman po, ganun na lamang ang pagdurusa na iyong naranasan, Panginoon, ay tinis mo lahat ng ito para sa amin. Dahil ikaw ay Diyos na nagmamahal sa amin, kaya ka nga, Panginoon, nagkatawang tao nang sa gayon, wala kaming maidahilan na hindi mo naranasan ang aming naranasan. Sa lahat ng bagay kasi, Panginoon, ay naranasan mo ang lahat ng aming naranasan. Kaya, Ama, salamat po sa iyong ginawa sa amin doon sa krus, sa pagdurusa mo sa amin, Panginoon. Kami ngayon ay nakatagpo ng awa at habag mo, O Diyos. Ama, pagpalain mo ang bawat isa nandirito. Sa iyo ang lahat ng papurit. Pasalamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po and thank you. Ayan. Maraming
Maraming salamat, Pastor Radi, sa mensahe sa umagang ito. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pong service sa umagang ito. Pero bago po yan, wini-welcome po natin ang ating pong mga first-timers. Si Kuya Alexander Tiangson, Rogelan Cruz, tsaka si Romar Hipuna at Ethel Macale. Yan. Magandang umaga po at sabay-sabay po natin silang i-welcome in NCCF Way. In 1, 2, 3. Welcome to NCCF! Yan. Maraming salamat at kayo ay nakadalaw sa aming pong panambahan at inaasahan po namin na sa mga susunod na linggo ay makakasama pa rin po namin kayo. And muli, wini-welcome po muna natin si Miss Marisa Abenojar. Yan. Welcome pong muli at salamat po sa pagdalaw sa NCCF. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pong tithes and offering. Yan. Sige po. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, sa biyayang buhay. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinagkaloob niyo po, Lord, through Pastor Radi, O God. And Lord, ngayon naman po dadako kami, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Panginoon, hiling at dalangin namin, Lord, na pagpalain mo po ang mga kapatiran, Lord, na magkakaloob ng kanila pong tithes and offering, O God. And we pray na patuloy na pagyabungin niyo pa po, Panginoon, palaguin, Panginoon, ang mga resources po ng bawat isa, amin Diyos. At tunay, Lord, na sa iyo namin binabalik ang aming pong mga ikapo at ito, O Diyos, ay magamit lamang, Panginoon, sa iyong kaluguran, kalwalhatian, sa iyong kaharian at sa iyong gawain, aming Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan, kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magbigay at i-drop po natin yung ating pong tithes and offering sa harapan. Reminder, mamaya, Music Avenue Campus, mamayang alas 2:30 ng hapon. Tagalog na Tagalog, ano?
Di ba? Mamayang 2:30. So kung meron pong mga kabataan dyan na inyo pong kamag-anak, kaibigan, kakilala, maaari nyo pong imbitahin na pumunta rito para mag-register. Alam ko po, pwede pa, no? Mag-a-accept pa sila ng participants para sa Music Avenue. Right? Tinatawagan po natin si Ate Rose Bongalso. Yan. Dito po sa harap. Dahil siya po ay aalis na mamaya, may flight back na siya. Kasama rin po kanyang family, si Kuya Chiwa, si Ate Keisha, tsaka si Kuya Jetro, para ipag-pray po sila. Pero si Ate Rose lang ang aalis, yung tatlo may iwan. Sige po, papanalangin po sila ni Kuya Jess. Sige po, tinatawagan natin si Kuya Chiu and yung family. Ayan. Pag-pray po natin sila kasi alam naman po natin na sa Middle East may kaguluhan. So yung safety po nila laging nasa Panginoon. Amen po ba? Sige po, sama-sama po natin itaas sila sa Panginoon. Ano po natin mga kamay. Father God, nagpapasalamat kami o Diyos sapagkat tunay nga na Ikaw ang Diyos na may control, Panginoon, ng lahat ng sitwasyon, Panginoon. And right now, O God, we're praying for this family, Panginoon, Lord. Your covering, Panginoon, simula sa oras na ito, Panginoon, tunay nga o Diyos, iparanas mo, Panginoon, iparamdam mo, Panginoon, ang protection mo, Lord, kay Ate Rose, Lord, sa kanyang pagbalik muli, Panginoon, sa Middle East, O God. Lord, right now, even right now, Father God, we are praying, Panginoon, Lord, send your angels ahead, Panginoon, sa kanyang pupuntahan, Panginoon. Lord, dalayan po namin ang safety, Lord, sa pag-travel, Panginoon. Lord, pabalik, maging sa family, Panginoon, na may iwan patuloy, O Diyos, bigkisin mo po sila, Panginoon, ng iyong kapayapaan. Lord, ng iyong assurance, Panginoon, Lord, na lahat ng bagay ay hawak mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at tunay nga sa iyo namin itinitiwala ang pamilyang ito, Panginoon. Patuloy na bigkisin mo po sila ng iyong kapayapaan, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. To God be the glory po. God bless po sa buong family. And sige po, tayo po tumayo na para po sa ating closing prayer. Hallelujah. Father God, nagpapasalamat kami, Panginoon. Lord, sa umagang ito, sa paalala, Panginoon, kung paano ka nag-suffer, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na napakahirap ng dinaan mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, para bigyan kami ng assurance, Lord, na kami po ay mayroong buhay na walang hanggan. Lord, ang kailangan lamang po namin, Panginoon, manampalataya at sundin ang iyong kalooban, Panginoon. At salamat po, O Diyos, na tunay nga, na sa bawat struggles, Panginoon, na pagdadaanan namin, Panginoon, Lord, dinanaanan mo na ito, O Diyos. Lord, nag-set ka na ng example kung gaano kahirap. And Lord, pangako mo rin po sa bawat isa, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon. Kaya magtatagumpay kami. Lord, sa isang linggo na magdaraan, Panginoon, patuloy, kiniklaim po namin ang pagsama mo, ang pagkilos mo. Lord, ang biyaya mo, Panginoon, ang blessings mo, Panginoon, ang protection mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, na ibabalik mo kami, Panginoon, sa susunod na linggo sa lugar na ito para magpasalamat muli sa iyong kabutihan at katapatan. Pinupuri ka namin, nululuwalhati dinadakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. To God be the glory po. God bless everyone. See you next Sunday.